Okay, bakit nanlilisik ang mga mata ni Lord Jesus pagdating niya sa kanyang second coming? Okay, unang-una, we are believers, we are saved by grace, and we are raptured that time. And we are with Him when He returns here. Don't worry about it. Hindi po para sa atin ang panlilisik ng mata ng Panginoong Hesus. Para po yan doon sa Antikristo, tsaka doon sa false prophet, at tsaka doon sa mga nais na lumaban sa Kanya. Actually, tatalunin niya itong mga ito. Actually, wala naman pong labanan eh. Basta hihipan na yan. Diba? So, parang makikita lang na lilisik si Lord. So, ito po yung kumakatawan o maaring simbolismo rin na kumakatawan sa Kanyang puot at galit. Puot nga po ng para lipunin yung mga masasama. So, ayan po yan. Whatever is the correct interpretation yung dalawa, ako I believe tama naman po yung kung paano natin ito i-interpret. Dahil ito po ay talagang sumasagisag at nagsisimbolismo ng kanyang gloria o glory. Diba? Yung kanyang kaluwalhatian na tinatawag. Diba? Madalas natin marinig ang kaluwalhatian ng Panginoon. So what does it mean exactly? Kaluwalhatian, maluwalhati, talagang wow, glory, glorify, maliwanag, sobrang liwanag, nakakasilaw, nakakapaso, ganon. Natatanda niya po si John when he encountered the Lord in the book of Revelation. He wrote it himself, right? And siya mismo yung nagsabi ng kanyang experience na isang araw nasa Patmos, tinapon siya sa Patmos. So siya po ay nandoon, siguro nag-unwind or something like that. Nakita niya si Lord Jesus, ganun po, iba ng itsura niya. Glorified Lord Jesus Christ. Very powerful. Ibang-iba na doon sa Jesus Christ na nagkatawang tao. Siya po yun, the same. Pero syempre, yung kanyang anyo bilang glorified and God of gods. The Lord God Almighty. So, yan po ang nais kong tandaan po ninyo. Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Glory, the Lord of Lords. Wala makakatalo. Kaya when you have Jesus, alam mo, hindi mo dapat maisip na baka matalo ka sa anumang pinagdaraanan mo. Sisiw yan. We have Jesus, the King of Glory. Amen? Ang matakot yung mga nagre-reject sa Kanya. Dahil sa totoo lang po, hindi magandang kahinatnan nila. Doon sa isang nagsasabing meron daw siyang dream, nagkatotoo daw po yung dream niya. I forgot the name. I read the comment earlier. Nagkatotoo daw po yung dream niya na sinabi niya sa akin regarding doon sa aking vlog. So I believe itong daily good vibes ginagamit ni Lord Jesus. So dito po, magtutok po kayo dito. Dahil ako kung ano yung naoobserbahan ko sa paligid-ligid, binabanggit po agad dito at nagkakatotoo po ang mga hula. May nanaginip na regarding doon sa mismong blinag ko. So if you used to listen to this kapatid, mag-comment ka nga sa baba, pakidetalye para makita nila at nang ma-vlog ko yung panaginip mo ng eksakto. Sa susunod, kindly yung pagpapaliwanag mo sana yung maayos, Hindi ko sinasabing di maayos yung paliwanag mo, but if you can give me a proper details or whatever do sa yung panaginip, it will be very 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 good para sa akin na maayos ko siya in a way na yun yung naging panaginip mo at ibigay mo na rin yung pangalan mo, yung totoong pangalan mo. Ito na po ay nagkakatotoo na po kasi nakalagay po sa Book of Joel yung mga mananampalataya magkakaroon ng mga dreams sa huling panahon. We are living in the last days. So ito na po yun. So I wish you will reply sa comment section. It would be very very appreciated by me if tomorrow upon waking up meron nang kayong sagot. Okay, yun lang po. Kailangan po natin yan para ano ba yung mga kahulugan ng dreams ito at pag-aaralan ko rin po dun sa bigay mo na rin sa akin yung talata na gusto mong aralin na tignan ko. Yes, at titignan natin doon at i-vlog natin. Okay? Okay, sige. Hintayin ko yan. Bye-bye.